Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po tayo ng napakasarap na maisena maha blanca. Kasi maraming mais to, cream corn and whole corn. And for the exact recipe po pala, sa mga nagtatanong, nagko-comment kung nasaan po yung recipe, i-click nyo lang po yung description box sa lahat ng videos ko. Andun po lahat ang mga ingredients and exact measurement. Okay, let's begin for our ingredients for maisena maha blanca. We have here cornstarch, white sugar, buko juice, coconut milk or pangalawang piga, whole kernel corn, cream corn, milk powder, coconut cream, and lastly, our salt. Okay, sa isang kawali, ilalagay ko lahat yung mga ingredients except the cornstarch and coconut cream. Separate po sila yung magkasama. Buko juice, ilalagay ko na din. So this recipe, napakasarap po nito kahit wala siyang condense and evap. This recipe is recipe po to ng tita ko nung bata ako. Lagi siyang gumagawa ng ganito. Maisena nga ang tawag namin dito. Kasi if you remember, the Maisena cornstarch brand, di ba yun yung brand ng ginagamit ng cornstarch noong araw? Pero chinek ko po online, meron pa rin yun, yung Maisena cornstarch ang brand. So, kaya siya Maisena, maha blanca, kasi talagang super dami ng mais na nilagay. Cream and whole corn ang ilalagay natin. Then, haluin lang natin. So, if you want yellowish color, yung mas yellowish pa siya, you can add a few drops of food color, powder or gel. So, it's your choice po. So, maglalagay na lang tayo ng few drops ng food color. Okay, maglalagay ako ng pinch kasi gel to. Especially powder, malakas din yung powder pag naglagay kayo ng color na powder. So yung pagkakulay, so it's up to you kung gaano ka-dark yung yellow. So I want to add a little bit more para kulay mais yung ating maisena maha blanca. So, sineparate ko yung cornstarch because kapag hinalo mo kasi yung cornstarch dito directly, never-ending na paghahalo yan. So, ang gagawin ko, pakukuluan ko muna ito. So, kapag kumulo na, saka ko ilalagay yung cornstarch with coconut cream, parang slurry, para hindi tayo mahirapang maghalo. Kasi pag hinalo mo na yung cornstarch, wala ka ng tigil na yan nakakahalo. Kasi magiging para smooth yung kanyang texture. So hayaan ko lang, matutunaw naman po mamaya yung powdered milk. So sa mga nagtatanong, chef, hindi po ba mabilis mapanis ang coconut juice? I-ref nyo lang yung inyong maha blanca sa chiller. This is good for 1 week to 2 weeks. But pag ayaw, takot talaga kayo at binibenta nyo siya sa labas, omit the buko juice, replace it with plain water. Okay, for the part 2, yung cornstarch, i-dissolve natin sa coconut cream. So, ganyan po dapat yung itsura. Totally dissolve ha, walang lumps na mangyayari. Kung hindi, mag-i-end tayong magiging pangit. Buo-buo iyan. Okay. So, set aside. Ito muna ang isalang natin. Yung nasa kawali. Okay, ang gagawin lang natin dito, pakukuluan.
Antayin natin kumulo, then ilalagay na natin yung cornstarch pag kumulo na siya. Okay everyone, kumukulo na yung ating liquid. So, pakuluin lang siya konti para yung lasa ng mais lumabas. And then, ibubuhos na natin yung ating slurry, yung cornstarch and coconut cream. Mahinang apoy lang, and then continuous stirring. Yan. Pag naglagay ka na, dapat alerto na po kayo dyan. Yan. Yan po yung sinasabi kong technique. So, hanggang magtiken yung ating maha blanca. So, pahihinaan ko lang po yung apoy and then lulutuin natin yung maha for about 15 minutes. Walang hanggang paghahalo, 15 minutos. Okay? So, medyo challenging sa paghahalo, di ba? So, start na natin for 15 minutes. Okay guys, after 15 minutes, ito na yung ating maisena maha blanca. So if you want firmer, you can continue to mix around 20 to 25 minutes. But mine, I want the jiggling one, like a flan, yung nanginginig. Kasi yung texture kasi ng maha parang melts in your mouth. But if you want to achieve nga yung firm na maha, it's up to you kung itutuloy nyo pa siyang haluin for around 20 to 25 minutes. Okay, that's it. Ita-transfer na natin sa ating lalagyan, yung ating maisenas. Okay po, ito na yung ating maisena. So, hayaan ko lang siyang tumigas po dito. Tignan nyo, ang ganda. Di ba yung iba kasi, sobra sa cornstarch. Pag binuhos mo, bukol-bukol. Eh, hindi naman lahat all the time yung maha, if-flip natin, ito, kusa siyang flat. Kasi sakto lang yung ginawa nating, nilagay nating cornstarch sa recipe. And next is gagawa naman tayo ng latik. Okay guys, this is pure coconut cream or kakang gata. Hayaan lang natin siya mag-curdle, mamaya pa natin to hahaluin. Ang gusto ko kasi sa pag-top ng maha, gusto ko yung hindi siya masyadong brown na latik. Di ba yung iba gusto ganon. Gusto ko yung medyo soft po siya na latik. Ayun, bilis nagka-curdle siya kaagad sa gilid. Pero maya-maya pa po yan na halu-haluin natin. For the meantime, ganyan po muna siya. Okay everyone, ito na yung ating latik. Naglabas na siya ng oil at nag-curdle na siya. So, iba-brown ko na lang siya konti. It's up to you kung super brown or light brown. Gusto ko kasi sa latik kapag maha blanca, medyo soft. Kasi ang tigas po kapag natusta siya ng matagal. Okay, ito yung gusto kong kulay nyo, medyo light. May pagkaputi na may pagka-light brown. So, i-off ko na yung ating stove. Huwag nyo siyang iiwan na ganyan kasi mainit yan, yung coconut oil. Ang mangyayari, magko-continuous ang kanyang cooking. Ang ending, tumigas pa rin po ang inyong latik. So, ang gagawin ko, isa-separate natin yung oil and latik. Ayan. Kasi mainit yung coconut oil, masusunog, maluluto pa rin yung ating latik ng tuluyan. So, ganyan po yung secret para perfect ang inyong latik. So, ang latik, i-preserve nyo yan sa freezer. Kapag lumabig yung mantika, ilagay nyo lang with the latik, ilagay nyo sa freezer for 1 year or years yan. Pag kailangan nyo ng latik, i-microwave nyo lang po. Ganon ang pag-store sa ating latik, especially sa mga nasa abroad. Okay guys, ito na yung ating maisena maha blanca. After 1 hour, yan ang firm po niya. Ayan. So, bago siya i-serve, actually, kahit ganyan lang siya, wala na siyang latik or cheese, masarap na po. Pero still, para makuha natin yung authentic, yung lola ko, I remember, and tita,
They brush it on top with coconut oil. Optional lang po to. Lightly, ha? Not totally. Nakakaumay kasi kapag sobrang madami. Yan. O, 15 minutes lang po to ha, pero ang firm. Kung gusto niya mas firmer, 20 to 25 minutes. And sprinkle on top with some latik. Grated cheese can do also for your maizena. Okay. And that's it.